Boss View, congrats sa bagong kasal. Ay grabe, waitress pa lang. Nagbihis pa ng ganyan para akitin si Boss Fu. Ano bang nangyari sa'yo? Nako. Boss View. Pasensya na po. Bakit andito siya? Boss View. Sorry po talaga. Ako. Tulungan ko po kayong linisin. Hindi na. Lumabas ka muna. Sorry talaga, Boss View. Hindi ko sinadya, promise. Hayaan yung linisin ko na lang po. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Fu? Sabi niya, lumabas ka na. Ayusin mo ang tono ng pananalita mo. Ako. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Boss View. Linisin ko po. Okay lang. Kasalanan lang ng cake. Yung mga mata mo. Parang pamilyar, Ay, Lumabas ka muna, ha? hindi ka na namin. Kailangan dito sa service. Aalis na po. Okay po. Ang bait pala ni Boss View, ha? Ruan Sisi. Manager, Narinig ko. Natapon mo daw ang cake sa mukha ni Boss Fo? sorry, hindi ko po sinasadya. Ha ha ha. Bakit ba ang kaba mo? Ni Boss Fo nga wala namang sinasabi, pati ikaw pinagtanggol pa. Siguradong dahil magaling kang magserbisyo. Hindi naman siguro. Salamat sa pagod mo, ha? Sabi ni Lingling, gabi pa, hindi ka uminom ng tubig. Dito, magtubig ka muna, magpahinga ka na after shift. Salamat, manager. Boss Fu, dahan-dahan lang kayo, Boss Fu, dahan-dahan lang kayo. Saan po ako? Sabi ni Li Xiao, ang dami ninyong nainom, dito muna kayo magpahinga ngayong gabi. Tama pala. Nag-prepare kami ng espesyal na sorpresa, siguradong magugustuhan nyo, promise. Bakit nandito ka? Anong nangyari sa'yo? Ay, Ang init. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. mandarayang ka. Ganyan ka ba maging malinis at loyal sa asawa mo sa likod niya? Ganyan ka ba maging malinis at loyal sa asawa mo sa likod niya? Hindi pa nga ako pwedeng matulog. Magbebenta pa ako ng alak. Ang hirap ng trabaho ng asawa ko. Ayokong maging pabigat sa kanya. Tabi diyan. Ikaw. Ginagawa mo yon para sa asawa mo. Alaynan. Pagka may kita, anong gagawin mo? Pambayad sa tuition. Pambayad sa gastusin. Tapos bibili pa ng maliit na regalo para sa asawa ko. Umalis ka diyan. Kahit lasing, hindi pa rin nagsasabi ng totoo. Totoong mandaraya ka nga. Muntik nang magising ang asawa ko. Tanggal ang bonus mo ngayong buwan. Sige po, alam ko na. Punta na ako agad. Ano nga ba talaga ang nangyari kagabi?
Napanaginipan ko pa siya. Nakakahiya naman. Sana hindi na lang ako uminom ng ganun kadami. Tama naman ang address na ito Pero ang mahal ng rent ng ganito kalaking bahay. Baka naman mali yung binigay niyang address sa akin. Bakit parang ang lihim-lihim mo? Nandito na si Sisi. Ha ha ha. Ibang klase talaga ang mga kabataan ngayon. Maganda rin ang magkaroon ng matatag na relasyon. Pero piliin nyo pa rin ang tamang lugar, ha? Lola, nagkakamali po kayo. Lola, anong pinagsasabi niyo dyan? Bakit po kayo nandito? Nako. Sa bahay ng apo ko, bawal ba akong dumalaw? Dumaan lang ako para kumustahin si Sisi. Naku Sisi, pumasok ka na. Ang hirap mong hanapin simula nang lumipat ka sa gulanit na lugar na ito. Ang ganda ng bahay niyo, ang sosyal. Sa kaibigan yan. Pinahiram lang sa akin pansamantala. Tungkol dito kay Luming, sinabihan ko siyang maghanap ng bahay na pinakamura lang, pero ganito pa rin ang nahanap niya para sa akin. Sisi. Para lahat to sa'yo. Kain na, dali. Salamat po, Lola. Ay. Saan ba kayo nagpunta kagabi? Bakit hindi kayo umuwi buong magdamag, ha? Lola. Sa totoo lang, nagtatrabaho ako bilang service crew sa club. Hindi ko dapat ginabi sa labas ng bahay. Pasensya na po talaga. Ano? Fu Xinghe. Bakit mo pinapayagan ang mahal kung apo sa batas na maging service crew? Ay nako, ay nako. Sisi, pagod ka na ba? May nang-aapi ba sa'yo? Ha? Siya nga tong matapang. Sino nga ba ang magtatangkang apihin siya? Kung hindi siya nasaktan o nadismaya, bakit siya hindi umuwi buong magdamag? Ikaw din, hindi mo ba siya sinundo pa uwi? Huwag mo ikwento kay Lola na nalasing ako. Kundi mag-aalala pa siya. Kagabi kasi. Lola. Buong gabi kahapon, naglilingkod lang talaga ako sa mga bisita. Walang nangyari sa akin na masama, promise. Sino kasama mo? Sabi ko na nga, mga customer lang yun. Siyempre, hindi ko naman sila personal na kilala. Ibig mong sabihin, hindi mo talaga kilala kung sino ang kasama mo kagabi? Ikaw pa. Ganyan ka pa. Aminado naman ako ang mali dahil uminom ako ng sobra. Pero hindi ba't para lang naman kumita? Nagbibigay sila ng pera eh. Kaya pala ganun. Loko ka talaga. Anong ginagawa mo? Yang masamang ugali mo, bumalik na naman. Sisi, Huwag mo siyang pansinin. gawan mo ako ng kasulatan para sa annulment. Oh. Full boss. Kagabi hindi ka pa. Nakontento sa inuman? Tanghaling tapat pa lang, umiinom ka na. May mabigat kang dinadala sa loob, ano? Tabi dyan. Wow. Grabe, sigurado sobrang mahal nito. Regalo mo ba para sa misis mo? Hindi para sa'yo to. Para sa akin? Yabang. Hindi ako mahilig sa lalaki. Kahit gaano pa yan kamahal, hindi bale. Bibilhan ko na lang ng maliit na regalo si Mr. Wala ka bang respeto? Basta-basta mo na lang kinukuha gamit ng iba. May dalaw ka ba, ano? Sisi, ngayon ko lang nalaman, kagabi, nilagyan ka pala ng gamot ni manager. At dinala ka pa niya sa kwarto ni Fubos. Ayos ka lang ba? Hindi ko inakala na may ganitong Nangyari gabi-gabi. Sisi, ayos lang. Ba't biglang umulan? Parang asawa. Yata yun Ihinto mo yung kotse. Ang balak ko lang naman kumita ng pera sa pagtatrabaho.
Pero hindi ko inasahan, sa unang araw pa lang, napahamak na ako. Pasensya ka na, Fuxinghe. Nang makita ko siyang umiiyak, hindi ko inaasahan masasaktan din ako. Ano ba tong nangyayari sa akin? Ayos lang, ba't ka umiiyak? Fuxing. Mali ako nang nasabi. Sorry sa'yo. Uwi na muna tayo. Huwag ka magkasipon. Yung tungkol sa annulment, hintayin na lang natin kapag okay na ang pakiramdam niya. Ay, Bakit? Okay ka lang ba? ako. Hindi ko marunong gamitin to. Parang nasira ko yata. Bilis, punasan mo muna yan. Baka sipunin ka. Ang tanda mo na. Sarili mong katawan hindi mo pa mapunasan. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Ano daw? Ulitin mo nga. Hindi ba sinabi ko na nga? Nagkamali ako nang nasabi. Kagabi, noon ang nagtatrabaho ako sa club. Natulog ako kasama ang isang lalaki. Di ba sabi mo kaninang umaga? Basta may bayad, ayos lang. Nagtatrabaho lang naman ako bilang waitress. Noong una, inutusan lang akong magbenta ng alak. Hindi ko alam na lalagyan ako ng gamot ni manager. At pinasama ako kay Fubos. Sabi ni Li Xiao, sobra daw ang inom mo, kaya kailangan mo magpahinga dito ngayong gabi. Tapos, may hinanda kaming special na, sorpresa para sa'yo, siguradong magugustuhan mo. Akala ko pa naman mabait siya. Pag nakita ko, uli siya. Talagang bubuhusan ko na naman siya ng cake. Tapos upakan ko siya hanggang magmukhang baboy ang mukha. Hindi na kinakailangan yan. Sorry talaga. Ang usapan natin, iingatan ko ang sarili ko. Masinop sa sarili ko. Ako ang hindi. Tumupad sa pangako. Pero kagabi, walang anuman talagang nangyari. Huwag ka mag-alala, kahit maghiwalay tayo, babayaran ko agad lahat ng utang ko sa'yo. Pero bigyan mo lang ako ng konting panahon. Sandali lang. Ano raw? Tanga ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Oy, Oy. ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na kasi sa'kin. Kagabi, ako yung kasama mo buong magdamag. Sinamahan lang kita hanggang mag-umaga. Walang nangyaring iba. Hindi ito panaginip. Totoo, siya nga. Siya talaga ang nagbantay sa akin. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Umupo ka na. Ah, regalo ba to? Parusa to. Hindi ba ito bracelet? Bakit nilalagay sa paa? Hindi ito bracelet. Ito ay pampakadena sa paa. Tingnan natin kung tatakas-takas ka pa. Anong nagsara na? Ang bilis naman. Ay, alam mo ba? Yung dati kong pinagtatrabahuhan na club. Pilit na pinalipas ang operasyon. Narinig ko utos daw yon ni Fuzong. Engan. Pero, yung manager namin todo sip-sip kay Fuzong. Wala nang oras para bumangga sa kanya. Bakit kaya na-offend siya? Dahil ba sa akin? Dahil sa'yo. Nga, di ba dati si Fuzong, nag-utos na lagyan ako ng gamot ng iba. Pero ikaw, aksidente mong naistorbo. Kaya ayun, sumabla yung plano. Natural, galit siya. Sinasabi ko na nga ba, si Fuzong, hindi talaga mabuting tao. Baka may hindi ka lang alam. Kay Fuzong, hindi siya ganoon. Ganon talaga siya. Sige na, tigilan na natin usapan tungkol sa kanya. Pag nausap siya, nairita ako. Ay, pero saan mo nakuha tong kotse? Bakit meron kang ganito kamahal na sasakyan? Ha, hiniram ko kay boss. Para maranasan mo rin. Mahal, ang bait mo talaga.
Baba ka na dyan. Malalate ka na sa klase. Esan. Hay, di ba si Ruan Sisi yun? Probinsyana lang yan. Ba't bumaba sa Maybach? Kilala ko yung plaka nung kotse na yun. Sa Shenghua Group yan. Grabe. Nakachamba nga siya ng mayaman sa Shenghua Group. Walang hiya talaga. Oo nga, sino ba nakakaalam ng pinaggagawa niyan? Anong ginagawa mo? Ano bang trip mo? Walang hiya ka talaga. May gana ka pang kumain. Sino bang tinatawag mong walang hiya? Ikaw yan, syempre, walang hiya ka nga. Nakakahiya ka talagang makalimutin. Para kang bata. Tingnan nyo lahat dito, mga ganitong klase ng tao, nakikipaglandian sa mga lalaking hindi kilala sa labas. Pinapahiya ang pangalan ng Chinghe natin. Hindi totoo yan. Kami mismo ang nakakita kanina ng umaga. Bumaba ka mula sa mamahaling sasakyan, tapos dikit ka pa kay matandang lalaki. Oo nga, isang mahirap na estudyante galing probinsya ka lang naman. Wala ka namang kamag-anak dito. Bakit may mamahaling sasakyan na susando sa'yo ng umaga? Hiniram lang yon ng iba. Nakakahiya talagang makasama ang ganitong tao sa isang paaralan. Totoo yan. Dapat matagal nang pinaalis ng school ang ganyang estudyante. Kahit makatanggap ka pa ng admission letter, lagi ka pa rin kaiinisan ng mga tao. Mga kagaya mo, hindi ka dapat mag-aral sa kolehiyo. Hoy! Saan ka pupunta? Gusto mo nang umalis, ha? Walang lusot. Ang kapal ng mukha mo. Di ba gusto mong kumain? Kainin mo, linisin mo, kainin mo lahat. Kung marunong kang makisama, ikaw na mismo ang umalis sa Chinghe. Kainin mo. Tama. Lumayas ka dito sa Chinghe. Kainin mo. Lumayas ka dito sa Chinghe. Sino mang hahamak sa asawa ko? Bitaw dyan. Maliban kay Papa, siya lang ang naglakas loob na manindigan para sa akin kahit ano pa mangyari. Sino mang sumubok na apihin ang asawa ko? Ang lakas mo, asawa agad, ang bata-bata pa niyan, kasal na agad, sa tingin ko, kabit mo lang siya, no? Ulitin mo nga yon. Bakit? Ano kung ulitin ko? Ang kapal lang talaga ng mukha niya. Kanina ng umaga nakita ko siyang bumaba sa mamahaling sasakyan. Shan. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tatandaan mo, ang tatay ko ay boss sa Shenghua Group, pati principal dito, kinikilala ako. Ang lakas ng loob mong masaktan ako. Shenhua Group raw. Ano tong ingay na to? Sino man ang manggulo dito sa Chinghe natin, lagot? Principal, siya yun. Ako po. Si Fuzong po? Pinapunta ako ni Fuzong para kumustahin ang kalagayan ng Kinghe. Inutusan kayo ni Fuzong? May kautusan po ba siya? Noong nag-invest si Fuzong sa school nyo, ang layunin niya ay magpalaki ng mga magaling na estudyante. Pero anong napapala nyo ngayon? Pang-aapi, pambubuli, pagkakalat ng kuryente at sismis. Kasalanan ko po, hindi ko po napigilan. Kayong dalawa, expelled kayo. Principal, tatandaan nyo, tatay ko pa rin ang boss ng Shenghua Group. Tumahimik ka, kahit tatay mo pa ang nandito, tanggal ka pa rin ngayon. Kapag naulit pa, maski ikaw, principal, tanggal ka na rin. Naiintindihan ko po. Bakit ganyan ka? Galit ka pa rin? Gusto mo pa bang dagdagan ko ang leksyon nila? Hindi ako masaya dahil niloloko mo pa rin ako hanggang ngayon. Ako? Niloloko kita? Hindi ba totoo naman? Isang salita mo lang, napapa-expel mo na agad sila ng principal. Fuxing, bakit ayaw mo pa rin sabihin sa akin ang totoo? Sorry. Ako, to be honest. Taga Xinhua ka, di ba? Kilala mo talaga si Fuzong. Sinabi mo pa noong una na hindi mo siya kilala. Boss mo siya, tama? Mali ko, sorry. Kasi dati naman, parang may sama ka ng loob kay Fuzong, di ba? Hindi ko lang nasabi agad sa'yo. Sana sinabi mo na lang agad, asawa kita. Bakit naman hindi kita paniniwalaan? Pero dahil sa gulong to, yung school assigned na internship, mukhang wala na akong chance. Huwag kang malungkot. Malay mo, may mas maganda pang opportunity na dumating, di ba? Hello? Ano raw? Shenghua Group.
Sige po. Lanan. Ang galing mo sakto-sakto yung hula mo. Tumawag ang Shenhua Group. Iniimbitahan ako para mag-intern. Ayos yan na. Ikaw, hindi ka masaya? Siyempre masaya ako. Shenhua yun, no. Kaso, hindi naman ako nag-apply ng internship sa Shenhua. Ako kasi ang nakakita ng application mo. Tinanong ko si Fuzong. Diretso kang pinasok ni Fuzong. Pasensya na sa abala noong nakaraan daw, kaya sinama ka. Tutu, ang bait naman ni Fuzong. At salamat din sa'yo, asawa ko. Pakiramdam ko simula nang makasama kita. Lahat ng swerte nasa akin na. Anong ginagawa mo dyan? Magsuot ka ng seatbelt. Aalis na tayo. Okay. Lola, may bibilhin ka bang gamit? Bibilhan kita. Di ba papasok ka na sa trabaho sa Shenhua? Ha? Lola, bibilhan kita ng ilang damit. Magbihis ka ng maganda pagpasok sa trabaho. Ay, wag na, Lola. Intern lang naman ako. Hindi naman kailangan ng sobrang bongga. Nako, hindi pwede yan. Ang pagtatrabaho ay parang pagpasok na rin sa lipunan. Pag nag-ayos ka ng mabuti, makakaiwas ka sa maraming abala. Saka, gustong-gusto ka talaga ni Lola. Gusto kitang nakikitang maganda at presentable. Sige na nga. Salamat, Lola. Tingnan mo agad alin ang gusto mo. Kung anong gusto mo, yun ang bilhin mo. Tingnan mo, okay ba to? Ito. Lola, bakit hindi na lang tayo magpunta sa iba pang tindahan? Masyadong mahal to. Ay, nako, magkano lang ba naman to? Eto, okay ba to? Hindi pwede. Masyado namang mukhang matanda yan. Ito. Hindi rin pwede. Masyadong maikli. Ito, maganda to. Bagay sa'yo, may dating. Hindi pwede. Masyadong madilim ang kulay. Lola, wala akong gusto sa tatlong ito. Wala kang gusto sa mga to. Sige, huwag na lang natin kunin yung tatlong yan. Lola, Ay papak mo na lang lahat ng iba pa. Bilhin natin lahat, tapos piliin na lang sa bahay. Sandali. Lola, alam mo ba kung magkano lahat ng yan? Ito. Hay nako, anong klaseng tao? Nagpapa-impress ka lang dito. Akala ko kung sino yung mayaman. Yun pala, probinsyana ka lang pala. Miss Leo, andito na po kayo. Paano ka ba magsalita? Iya, may mali ba ako sa sinabi ko? Talaga namang taga-baryo at promdi siya, di ba? Kaya pala may naamoy akong kakaiba. Paano nyo ba pinapatakbo tong mall? Ito ang Shenhua Mall. Kahit sino na lang pinapapasok nyo. Sino ang tinatawag mong basura? Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Ang tatay ni Miss Liu, ang manager ng Shenhua Mall, alam mo ba, may karapatan talaga siyang magsalita. Haha. Anak lang naman ng isang mall manager, pero ang yabang na. Kung pinalaki mong ganyan ang anak mo, dapat palitan na rin ang tatay mong manager. Sa salita mong, palitan lang agad, ang tapang mo, tanda, mahilig ka sa yabang Nagmayabang daw ako. Alam mo ba kung sino ang habitual ko? Ang apo ko nagtatrabaho sa Shenhua, at, siya pa. Isa pa, empleyado siya mismo sa MOG headquarters ng Shenhua Group. Empleyado sa Shenhua. Alam ko na, yung nag-aalaga sa'yo, di ba? Ulitin ko lang asawa ko siya. Pakialam ko kung sino siya. Noong nakaraan, nagyabang-yabang lang siya sa school. Dahil sa kanya, natanggal kami. Hindi pa ako tapos sa issue na yun. Mandaraya lang yun. Pina-check na ng tatay ko Hindi naman talaga nagpadala ng tao si boss po kamakailan. Idinaing na ng tatay ko. Yung katarantaduhan niya. Malapit na siya mapahamak. Apo ko raw Mandurugez. Nakakatawa ka naman magsalita. Alam mo ba talaga kung sino ang apo ko? Wala akong cost, kung ano ba talaga siya. Sinasabi ko sa'yo, hindi to paaralan. Walang magpoprotekta sa'yo rito. Kung ayaw mong lumuhad at humingi ng tawad, hindi tayo rampat tapos ngayon. Baka noong nakaraan, si Gixinghe, ang kusang tumulong sa kin sa school. Ibig sabihin ni Boss Few, ni hindi siya alam. Paano kung sobrang lumaki tong gulo? Maapektuhan kaya ang trabaho ni Xinghe? CJ, pwede naman akong mag-sorry sa'yo. Pero pwede bang huwag nang gawin malaking issue, tong bagay na to? Sisi, hindi mo kailangan mag-sorry. Walang malala rito. Gusto ko ring makita kung ano pa kayang gulo ang kayang gawin nung isa. Matanda. Ikaw ba lola ng lalaking yun? Dami mong sinasabi. Baka tumikwas dila mo dyan. Uy. Pwedeng ako. Wag lang ang lola ko ang babastusin mo. Mag-sorry ka agad. Alam ko talagang tama yung napili ko. Tama na apo kong babae ang pinili ko. Mag-sorry ka. Ikaw ba ang tinatawag mong basura? Magsasorry ako sa'yo. Bawal mong bastyusin ang apo kong babae. Hindi lang kita babastusin, pati sasaktan kita. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang apo ko. Lumayo ka, matandang pakialamera. Lola, ayos ka lang ba? Matandang pakialamera, buti nga sa'yo.
Humingi ka ng tawad kay Lola. Umusog ka. Pwede mong murahin ako, pero wag mong papatulan ang lola ko. Humingi ka ng tawad kay Lola. Ang tapang mo, kung kaya mong saktan, kaya ko rin. Hoy. Xinghe, may malaking gulo. Bakit? Anong nangyari? Nako, bagbog na bagbog ang asawa mo. Ano? Hello? Sisi, ayos ka lang ba? Aayos lang po ako, Lola. Ang sarap ng pakiramdam kapag may nag-aalala sa'yo. Ang saya. Sa loob ng 3 minuto, alamin agad kung nasaan ang asawa ko at lola ko. Saan talaga sila? Opo. Si Sisi. Xinghe, buti naman at dumating ka na. Si Sisi, grabe ang dinanas niya sa loob. Nandyan siya sa loob, nagtatalaga ng pahayag. Lola. Sisi. Saan ka nasugatan? Ayos lang, huwag kang matakot ha. Nandito na ang asawa mo. Sabihin mo sa akin. Sinong gumawa nito sa'yo? Siguradong papapanagutin ko siya. Ikaw pa ang magpaparusa sa akin. Ikaw, Lola, ito ba yung sinasabi mong grabe ang dinanas? Bakit? Hindi ba't emotional din ang sugat? Hindi ba yun masakit? Si Sisi natakot. Bata pa, dinala na agad sa presinto. Pwede mo namang sabihin sa akin, sobrang kinabahan ako sa'yo. Ay grabe, Ganitong kaliit na bagay kinabahan ka na. Lalaki ka pa talaga. ganito pa lang ang maliit na bagay mo. Singi. Huwag mo nang sisihin si Lola, pwede ba? Kasalanan ko lahat ito. Bakit kailangang isisi sa'yo? Nasaktan ka na nga. Masakit ba? Bakit di mo sinabi agad sa akin? Ngayon, dadalhin na kita sa ospital. Hoy. Kaunting gallows lang yan. Kung may pupunta man sa ospital, kami dapat yung dadalhin doon, di ba? Tama. At ikaw, manloloko ka. Noong dati, nagkunwari ka pang si Boss Fu. Mga taong kasama mo, kung matapang ka, huwag kang umalis. Ngayon, papa ko mismo ang magbubunyag ng totoo mong pagkatao. Singi, baka dapat humingi na ako ng tawad sa kanya. Hindi na kailangan. Gusto ko lang makita kung sino ba talaga ang tatay mo. Sino ba ang nangahas naman akit sa anak ko? Kayo ba ang nanakit sa anak ko? Anak mo nga ang unang nagpasimuno dito. Ikaw, bilang manager ng mall. Ganito ka ba? Walang pinipiling batas para sa anak mo. Hayaan mo lang na magwala siya. Ano bang karapatan mo? Para pakialaman ako? Narinig ko, taga Shenghua Group ka rin, di ba? Ako dito sa Shenghua. Hindi pa kita naririnig talaga, Baka masyado ka lang mababa ang posisyon. Walang alam sa paligid. Maniwala ka, kaya kung ipalibing ka rito sa Jiangcheng. Kung may galit ka, sakin ka umatake. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Asawa mo? Ha ha ha. Ikaw ba yung babaeng makapal ang mukha? Yung mahilig sa mayaman? Pasaway ka rin pala, ha? Ha ha ha. Pa, Paano mo nagawa? ano? Alisin na raw ako sa trabaho. Sanggol. Umalis ka na. Ha? Siya pala yung... Ano yun, pa? Bakit ka ganyan? Tito, may gagawin pa po ako. Aalis na ako. Ikaw talaga, walang kwentang anak. Alam mo bang sino ang kinalaban mo? Nagpakalakas loob kang tapatan ng malaking ipis. Siya ang presidente ng Shenghua Group, Fu Xinghe. Ano? Ang tatay mo, ni minsan, hindi pa nakakaharap sa kanya, pero ikaw, nagawa mo pa. Naku, tapos na tayo. Tayo na lang ay kakainin ng hangin. Patay na. Tapos na lahat. Asawa, grabe ang astig ng dating mo kanina nung binugbog mo siya. Pero parang ang weird din eh. Yung manager na si Liu, totoong, biglang tinanggal sa trabaho. Ako kasi. Kasi noong nakaraan, narinig ko sa EC ng kumpanya na. Yung manager na si Liu, tatanggalin daw dahil nagnakaw sa kumpanya. Siguro nagkataon lang talaga ngayon. Sobrang sakto nga. Uy, kailan ka tumawag? Sinabi ko na nga natanggal siya dahil sa pandarambong. Walang duda, apo ko talaga to. Ano to? Di ba sinabi mong ayaw mo yung tatlong ito, kaya binili ko na lahat ng iba pa. Pinadala ko na lahat dito. Lola, ito. Isang piraso pa lang napakamahal na eh. Okay lang yan, okay lang.
Lanan, Lola, ang dami mong nabili na damit. Baka mamaya baon na tayo sa utang. yung lola ko kasi madalang lang mamili sa mall. Kaya wala siyang masyadong idea sa presyo. Kung hindi mo siya binilhan, baka kasi malungkot siya. Kaya nagdesisyon na lang ako na. Pinalitan ko lahat ng to ng class ay imitation. Sana hindi ka magalit sa akin. Siyempre, magagalit ako. Galit ako kasi hindi mo agad sinabi sa akin. Grabe, kinabahan ako ng malala. Akala ko bigla na lang tayong mababaon sa utang mula ngayon. Ay, Sisi. Ano ginagawa nyo dyan? Iyan yung pumunta rito at subukan ang mga damit. Tignan mo kung alin ang isusuot mo bukas. Itong bagay na to, huwag mong ipapaalam kay lola. Ha? Paparating na si Lola. Tignan mo nga, alin dyan ang gusto mo. Bakit ang init dito? Hindi mo ba binuksan ang aircon? Sa ganitong panahon, bakit ka pa mag-aircon? Baka may sakit ka, ah? Uminom ka na ng salabat. Matulog ka na ng maaga, ha? Bakit ka kasi pinagpapawisan ng ganito? Donya, SHHH. Huwag mo munang istorbohin ang paglabas ng apo ko. Pinaghirapan ko talagang hanapin to. Ang 100 years blessing herbal soup. pero bata pa si Little Madam. Bata pa nga si Sisi. Pero si Xinghe, hindi na bata. Pag lumipas pa ng ilang taon, baka mahirapan na si Xinghe. Baka naman may sakit ka. Ha? Ikaw, bakit ba sobrang pawis mo? Baka nilalagnat ka. Hindi pwede. Hindi ko kayang ganito. Siguradong baliw na ako. Bakit ba gusto ko lagi siyang halikan? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Huwag kang lumapit. Ikaw, ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit, kundi ayos lang ako. Anong nangyayari sa mundo? Araw-araw na lang, puro pagsubok. Ang lamig sa sahig. Sigurado ka bang gusto mong mahiga diyan? Sahig. Ligtas. Ah, Kung sa sahig ako matutulog, ligtas ka. mula nang mawala si Papa. Ngayon lang ulit ako. Naramdaman na may nagmamalasakit sa akin. Ay grabe. Hindi ko nakita. Ang sweet ng mga kabataan ngayon. Nako, pero dapat may limitasyon din. Umabot na kayo sa sahig ah. Lola. Ay hindi ganun. Sige na, gets ko na. Bilis, bangon na at kumain ng agahan. Sisi, anak. Yung binili kong damit para sa'yo, bakit di mo sinuot? Malaking kumpanya ang Shenghua. Paano kung may makakita sa kinapeke ang suot ko? Baka magkaroon ng masamang epekto, di ba? Hindi mo ba talaga gusto? Ha? Okay lang kung ayaw mo, bibilhan ka ulit ni Lola. Ay, hindi. Hindi ganun. Isusuot ko bukas, promise. Haha, ayos. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Basta masaya si Lola, yun ang mahalaga. Sisi, yung suot mo ngayon. Bagong spring collection ng Luoshen, no? Napakamahal ng damit na yan, nasa 70,000 yan. Sisi, ang yaman pala ng pamilya nyo. Nakakabili ka ng ganyang kamahal na damit. Bigay lang yan ng iba. Parehong-pareho kayo ng suot. Walang kaso kung pareho ng damit. Basta kung sino ang pangit, siya ang kakabahan. Tumigil ka nga. Yung damit ba na yan, ikaw ang bumili. Bago yan sa Luoshen, di ba? Ni ako nga, hindi ko afford yan. Peke lang ang kaya kong bilhin. Siya, isang mahirap na estudyante, paano niya mabibili yan? Ang Luoshen pa naman ang posibleng maging business partner ng Shenghua natin. Ganyang itsura niya, mukhang walang-wala, imposibleng afford niya yan. Malamang peke yan. Miskin, dito po. Bilib na bilib ang boss namin sa brand ninyo. Gusto niya talagang makipag long-term partnership sa Lotion.
Yung empleyado niyo sa kumpanya, naglalakas loob na magsuot ng peking produkto ng brand namin. Ganito ba talaga ang ugali ng Senghua niyo? Kapag nakikipag-collab kayo, President Qin, may hindi ba tayo naintindihan dito? hindi pagkakaintindihan? Anong hindi pagkakaintindihan? Damit ng sarili kong brand, hindi ko ba makikilala? May mga tao talagang walang pera pero sobrang maarte pa rin. Bumili ng peke, napahiya patuloy ang Senghua natin. Pasensya na po. Ako, hindi mo kailangan humingi ng tawad sa kanya. Ang ganitong klase ng asal, hindi talaga papatawarin. Ng aming brand. Sa kay Supervisor Liu niya sinabi yun. President Chin, baka may mali po kayo ng akala. Dinududa mo ba ako? Tanungin mo siya mismo, yung suot niya, peke o hindi. Itong babaeng ito ang may suot ng original. Ah, si Sisi pala talaga ang original. Sa totoo lang, si Supervisor Liu pala ang peke. Mukhang araw-araw niyang suot yung mamahalin niya. Palay puro class A lang. Saan ba nakakuha ng Class A sixing? Ang galing ng gawa parang tunay. Pati brand mismo, naloko pa. President Qin, pasensya na po talaga, pakikalma muna kayo. Oo nga, President Chin, nabiktima rin ako. Nabiktima? Akala mo ba tanga ako? President Qin, kapin niyo po. Ay, pasensya na po. President Qin, ako na po maglilinis sa inyo. Anong gagawin natin ngayon? Limited edition ng event pa naman iyan. Para lang igalang kayong lahat lalo na kay President Fu. Sinadya kong isuot to. Ngayon, gulo-gulo na. So ngayon, anong gagawin natin? Ayos na to. Kahit di matuloy ang kalab ng Senghua at Luoshen. Pwede na nating isisi lahat kay Yuan Sisi. Huwag ka munang mag-alala, may paraan ako. Ikaw. Itong limited edition na event dress, may special na design talaga yan para sa mga ganitong aksidente. Tingnan nyo po, sa palagay ko pa nga, mas bumagay pa lalo sa inyo ngayon. Di ko akalain pwede palang isuot ng ganyan. Mas maganda nga pala talaga siya suotin ng ganito. Wala akong ideya. Paano mo naman nalaman? Kasi lahat ng nakakabili ng ganyang limited edition, katulad nyo rin, mayaman o kilalang tao lang. At saka, bihira silang makaranas ng ganitong aksidente. Kaya naman, wala masyadong pumapansin sa ganyang detalye. Hoy! Buti na lang yung Class A na binili ni Xinghe para sa akin. May parehas na eksaktong ganyan. Senghua talaga oh. Pati intern ganito. Kamaalam. Sa kumpanyang ganito, kampante talaga akong makipagtrabaho. Kuninin mo na ang kontrata. Pagdating ni President Fu, pipirmahan na natin. Sige po. Agad ko pong ayusin. Mamaya pagtapos nating pumirma, sasamahan mo ko. Gusto kong personal na i-recommend. Kakay President Fu nyo. Salamat po, President Qin. Kailan po darating si President Fu? Nandito na sa office si President Fu, malapit na siyang bumaba. Alaynan, pagdating ni President Fu, sisiguraduhin kong may bonus kang matatanggap mula sa kanya. Salamat po, President Qin. Ginagawa ko lang naman po para sa company natin. Sa wakas, makikita ko na rin si President Fu. Chairman, nakabalik na po kayo galing abroad. Nasaan na sila? Nagkamali pala tayo. Sa third floor yung conference room. Chairman Fu, nakakatuwa po talaga kayong makilala. Walang anuman, President Chin. Ito po ang chairman ng Senghua Group, tatay ni President Fu. Chairman Fu, magandang araw po. Ako po ang isang intern ng Senghua. Ang pangalan ko ay... Ruan Sisi. Hello po. Matagal ko na po kayong gustong makita. Kilala niyo po ako. Siya nga pala ang manugang ko. Tama ang sabi ni Mama. Maganda at mukhang maswerte talaga siya. Chairman Fu, talaga pong magaling. Ang intern niyo. Hindi lang mabilis mag-isip. Malalim pa ang kaalaman. Tungkol sa mga luxury brand. Siyempre. Anak ko ang pumili niyan. Tama ang sabi ni Chairman, si Sisi mismo pinili ni President Fu bilang special intern. Ah, yun pala ang ibig sabihin. Ngayon lang talaga, hindi tayo napahiya kay Xinghe. Oh, alaynan, naniniwala akong lahat ng senior sa Senghua. Kayang magpakitang gilas ng ganyan. Salamat po sa tiwala, President Qin. Ang manugang ko, talagang disiplinado pagdating sa trabaho at personal na bagay. Sisi, kailangan nating mag-usap ng maayos mamaya ah. Tayong dalawa.
Hoy, batang ito. Anak, bakit? May biglaan lang akong lakad. Pakipirmahan muna yung kontrata para sa akin. Ay nako. Walang mapagkakatiwalaan talaga ang batang to. Pasensya na, President Chin. May bigla ang kailangan gawin anak ko. Ako na muna ang pipirma para sa kanya. Sisi. Labas ka muna. Mamaya na lang kita kakausapin. Ako po. Opo, CJ. Sa inyo na po muna ang susunod na steps, Senghua. Sana maging maganda ang partnership natin ngayon. Mamayang gabi, may dinner event pa kaming hinanda para sa lahat. Sana makadalo si Chairman Fu at President Fu. Sobra po kayong maasikaso, President Chin. Mamaya. Papainumin ko ng todo ang anak ko bilang pasasalamat. Chairman Fu, napaka-humble ninyo. Ingat sa pag-alis. Sa wakas pwede ko nang makausap ng maayos ang aking manugang. Tay, hindi mo pa rin dapat sabihin kay Sisi ang totoo ngayon. Loko ka talaga. Halos muntik na akong atakihin sa takot sa'yo. Bakit naman? Talaga namang bumalik ako dito para makita ang manugang ko. Kasi, hindi ko pa nasasabi ang tunay kong pagkatao sa kanya. Ano? Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin alam ni Sisi ang totoo mong pagkakakilanlan? Hindi ba parang niloloko mo siya sa kasal nyo? Anong niloloko sa kasal? Ba't mo pinapabigat masyado ang sinasabi mo? Hindi pa kasi ako nakahanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Si Ruan Sisi pala ang asawa ni Fuxing. Hindi naman kaiyahiya ang pamilya ko. Ba't kailangan mong palihim kung kumilos? Basta, mahirap ipaliwanag ang lahat ngayon. Sa ngayon, hindi ka muna dapat magpakita sa kanya. Tama na yan. Nasaan si Mama? Ba't hindi siya sumabay sa'yo? Ah, isang araw pa bago siya makarating. Sabi niya hindi pa kumpleto ang pinamili niya. Na pala. Oo nga pala, ba't bigla ka na lang? Hindi pumirma sa kontrata? Pinag-utos mo pa si tatay mo. Yung gabi ng Chin family. Ikaw na ang pumunta mag-isa. CJ, Oo nga pala. na pala. Kahit ngayon hindi pa ako pwedeng magpakilala sa manugang ko. Dapat pa rin akong magpakita ng kaunting pag-alaga. Maglipat ka ng 10,000 piso sa account niya. Sabihin mo na lang galing yun. Kay Chin bilang bonus. 10,000. Intern lang naman siya. Baka magduda ang tao niyan. Idaan mo sa personal kong account. Kagustuhan ko naman yon. Gabing-gabi na. Anong pinagkakaabalahan mo? Nag-aayos ng mga files. Bago mag-umaga bukas, kailangan ko maayos lahat ng project plan ng kumpanya sa loob ng 10 taon. Alaynan, Sino nag-assign sa'yo niyan? Gusto mo ba ako na lang ang pumunta? wag na, di na kailangan. Kasi malapit naman ako sa mga tao dyan. Lalo na't ayokong magkaproblema dahil sa ganyang bagay. Kung ganon, samahan na lang kita. CJ, Lanan. Ikaw, hindi ka pa ba kumakain? Napakabumisnis mo talaga. Halika, sumama ka sakin. Gutom ka pa ba? ang sarap talaga nito. Oy, Oy, Sisi. Hay nako, si Yuan Bao hindi dumdidi. Pero napagbilhan ko na siya ng gatas powder. Alam mo, sobra talagang mahal ng gatas powder ng aso. tungkol sa pera, wag ka nang mag-alala. Naka-intern na ako. Kaya ko nang alagaan ang mga baby natin. Baby. May baby siya. Bakit? Wala naman. Sisi, Alaynan, dahil mag-asawa na tayo, pwede mong ikwento sa akin dati mong buhay. dati. Wala namang maganda sa iyong nangyari sa akin. Noong namatay si Papa, palaging pinipilit ni Mama at Kuya na ipakasal ako kapalit ng dote. Ang hirap noon bago ako nakatakas. Kaya pala, pinaalis siya ng pamilya niya. Ganito pala kalaki ang pinagdaanan mo. Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Nakakahiya naman kasing ikwento yon. Sino ba namang gustong magbunyag ng ganon? Saka di ba ganoon lang naman ang usapan natin dati, kontrata lang yun. Kaya di ko na sinabi. Nakakabahala ba sa'yo? Siyempre hindi. Lumipas na yon, basta nandito ako, hindi ka na maghihirap pa. Ako, kakarinig ko lang sa sinabi mo sa telepono, tungkol sa mga bata. Narinig mo pala lahat.
Huwag kang mag-alala, aalagaan ko mag-isa yung 3 bata. Hindi talaga kita istorbohin. 3 nga pala ang mga bata. Ha? Isang beses kang nanganak ng 3 agad. Triplets pala. Kaya pala gusto niyang magtrabaho ng todo para kumita. Dahil mag-asawa naman tayo. Dapat lahat ng problema, pinagdadaanan nating dalawa. Ikaw, bakit hindi mo nalang dalhin lahat ng mga bata dito sa bahay? Totoo ba yan? Lahat ng pagkain at gamit nila. Bibilhin ko yung pinakamaganda para sa kanila. Ay, ang saya naman. Dati kasi kulang yung nutrisyon nila. Yung unang baby natin hindi man lang umabot ng panganak. Ibig mong sabihin. Noon, nagkaroon na ng nakunan. Nga, kasalanan ko rin yun. Nagka-miscarriage pa pala siya. Sisi, hindi mo kasalanan yun. Simula ngayon, papangakuan kong hindi na mauulit yan. Isa, 2, 3, 4, 5. 5-0 lahat. Grabe si Presidente, napakagalante. Ganun kalaki yung binigay na bonus? Hello, Miss Ruan. Lasing na lasing si Fu Xinghe. Pakipunta ka nga dito. Ano? Lasing siya? Ako. Hindi ako lasing. Sige. Boss Fu, mag-ingat po kayo. Tinawagan ko na si asawa ninyo. Sisi. Sisi. Nandito ka na. Ikaw? Bakit parang ang tangkad mo ngayon? Boss Fu, magkamali po kayo. Hindi po ako si misis nyo. Sisi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iniintindi yung nakaraan mo. At saka, hindi mahalaga sa akin kung ilang anak meron ka. Sisi. Pangako. Mamahalin kita habang buhay. Nagka-miscarriage pa pala si asawa mo. May mga anak na rin. Tunay ang pagmamahal ni Boss Fu Akala ko kung sinong marumi si Ruan Sisi. Edi hay, gagawin ko nga na. Malaman ng lahat ang sekreto mo. At kukunin ko pa yung nanay mong mahirap dito. Tignan ko lang kung makakatagal ka pa sa Fu Group. Sisi. Boss Fu, kalma lang po. Kayo. Aba, hindi po si Miss Ruan yan. Nagkamali kayo. Si Boss Fu, hindi po yan si Fu Xinghe. Kapag nalalasing talaga siya, nagsasalita siya ng kung ano-ano. Wala po akong kasalanan, promise. Ay naku, nagbibiro lang ako. Tignan mo, ang praning mo na. Gising na, andyan na si misis mo. Babe, ba't nandito ka? Sabi ko nga, ba't parang pumangit ka yata? Sisi. Yung mga anak nyo. Oh, tama na. Alam ko na. Ilang beses mo na bang sinabi yan? Sa loob ng 2 araw, dadalahin ko na sila dito. Ay si Miss Ruan pala. Esan, Mabait talaga asawa mo sa'yo. Bihira na yung ganyang lalaki. Kaya ingatan mo siya. Mauuna na ako. Ayaw kong makaistorbo pa sa inyo. CJ. Grabe, ganito na pala. Anong masama kung mag-alaga ng aso? Tara. Alis na tayo. Naku, ang bigat mo talaga. Mas mabigat ka pa sa baboy ng tito ko. Ikaw. Hindi ka ba lasing? Lasing naman talaga ako. Pero may batang sinungaling. Nagmura sa aking baboy daw ako. Nagising tuloy ako. Sino tong batang sinungaling na sinasabi mo? Sisi. Gusto ko rin magkaroon ng sariling anak. Hindi ba nagkaanak na siya? Bakit siya dinugo? O baka naman ang galing ko masyado. Na-injure ko yata siya. Gising ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ay nga pala, di ba sabi mo gusto mo na madali mo na nang madala sina baby dito? Tatawagan ko na friend ko ngayon mismo. Tinutulungan ka pang alagaan ng kaibigan mong anak mo. Ganyan kayo ka-close ng kaibigan mong yan. Sobrang close talaga kami. Pero anak niya rin naman kasi to. Anak niya rin talaga. Ay, siya pala yung tatay ng mga bata. Yung mga ganong walang kwenta at walang responsableng tao.
Kaibigan mo pa rin? Saan naman walang kwenta at hindi responsable? Bakit mo siya ganyan pinagsasabihan? Nag-aalaga na nga siya ng mga bata, di ba? Kumusta na yung mga baby? Patingin nga ako. Talagang madaling lokohin yung mga estudyanteng tulad mo. Gusto ko lang makita kung anong klaseng lalaki kaya mong kaibiganin kahit nag-break na kayo. Sisi, kakatapos lang kumain ng mga baby. Ang cute talaga. Bakit babae? Ano ba dapat? Tingnan mo nga ang mga baby ko. Cute, diba? Ito na ba yung sinabi mong mga baby? Eh ano pa nga ba? Kung ito yung baby, siya pala yung una. Tita, pwede po bang malaman kung sino kayo? Fuxinghe, lumabas ka dito ngayon din. Ikaw talagang pasaway na bata. Akala ko nga nandito ka. Magdamag kang hindi umuwi, naglalakwat sa kalang. Ngayon, tutulungan ko na lang ang manugang ko. Turuan ka ng leksyon. Ma, ay naku, Tama na. tama na. Huwag mo nang saktan. Ano ba, bakit po kayo agad galit? Nagagawa mo pang magtanong kung bakit. Magdamag kang hindi umuwi tapos nakikipaghahalubilo ka sa ibang babae. Paano na ang manugang ko? Nasaan ang respeto mo sa kanya? Ma, mukha ba siya talaga nakabit sa tingin mo? Ayos, kahit ganito ka bata, hindi mo pinapalampas. Tao ka ba talaga? Nagkamali po kayo. Siksing, tumigil ka. Singhi ang tawag mo sa kanya. Asawa lang niya ang pwedeng. Tumawag ng ganyan sa kanya. Ikaw, may edad ka na ba? Ang bata-bata mo pa, dahil mukha kang maganda, kukuha ka ng asawa ng iba. Pinalaki ka ng mga magulang mo, para lang ba lumabas ka, makihalubilo sa matatandang lalaki. Ma, parang pinupuri niyo yata ako. Ma, nagkamali po kayo. Siya po ang asawa ko. Dito po ako natulog kagabi kasama ang asawa ko. Ano naman ang mali doon? Nag-agawa mo pang ipagtanggol siya. Nirerespeto mo ba talaga ang asawa mo? Ikaw. Ikaw ang manugang ko. Ma, magkape po kayo. Ay, yan namang mamo. Ang sarap pakinggan. O, upo ka na dito. Nahaharap si Ma sa iyo. Pasensya na. Nagkamali si Ma kanina, akala ko kung ano. Hindi ka naman siguro natakot, di ba? Humihingi ng sorry si Ma. Kung may gusto ka, bibilhan kita ni Ma. Ay, wag na po. Wala po akong kailangan. Ay naku, honestly, hindi ko naisip na. Siksinghe, sa edad niyang ito, makakahanap pa ng ganito kabata't maganda na babae. Ma, anak niyo po talaga ako. Manahimik ka, kasalanan mo yan. Ikaw kasi, gabi na hindi ka umuwi. Kasalanan ko ba? Eh si Papa ang nag-utos na pumunta ako sa party. Paano naging kasalanan ko? Teka nga pala, nasaan si Papa? Hindi ba siya sumama dito sa inyo? Kailangan ko na bang bumisita kay Papa? Hindi ba kahapon? Nakita mo na si Papa sa kumpanya? Nagkita na pala sa kumpanya? Nga, tinawagan pa ako ni Papa, pinuri pa kita. Sabi niya, Ma, may sasabihin ako sa inyo. ano iyon? Hanggang ngayon pala, hindi pa alam ni Sisi ang totoong pagkatao mo. E di parang niloko mo siya sa kasal ninyo. Kayo nga po ni Papa, pareho talaga kayo. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Di pwedeng palaging ganito, di ba? Ako, Mas maganda na sabihin na agad. Ngayon na mismo, pagdating sa pagsisinungaling, mas maaga, mas okay sabihin. Kung tunay kang lalaki, ngayon na mismo puntahan mo si Sisi at sabihin mo sa kanya, sige, dali. Sisi, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano iyon? Ang seryoso naman. Ang totoo, Sisi, Lola, Ma, nandito rin pala si Shufen. Sisi, tingnan mo, may binili akong gamit para sa baby. baby. Tingnan mo, dali. Ang ganda-ganda nito, di ba? Bagay na bagay to. Siguradong magiging cute ang baby. Ang ganda nga. Pero lahat ng to, para sa tao ang gamit, di ba? Ay nako, anak, bakit ka nagsasalita ng ganyan kalokohan? Yung magiging mga apo ko sa apo ko, hindi ba sila tao? Ay nako. hindi po, Lola, pakinggan niyo po muna ako. Sisi, buntis ka na ba? Ilang buwan na? Hindi po ako buntis. Kagabi lang kami niksinghe. Wala namang ganon kabilis. Ay nako, Shufen, mali ang intindi mo. Hindi kay Xinghe yung bata. Bata ni Sisi yun dati pa. Noong panahong yun. Bata pa si Sisi. Wala pang alam, nadenggoy lang siya. Anong bata pa? Anong nadinggoy? Wala naman po akong anak. Ay nako, Sisi. Hindi ka namin itatakwil. Huwag kang mag-alala.
Alam ng lola mo kung gaano kakabuting tao. Hindi kami magbabago ng tingin sa'yo dahil lang dito. Lola, pakinggan niyo po muna ako. Tumahimik ka. Kung magkakaroon ng sama ng loob sa'yo si Shinghe, ako mismo ang hindi papayag na mangyari yan. Lola, Hinahanap na kita. ng pinakamagaling na obgyn na espesyalista. Madadala pa yan kahit nakunan ka noon. Ano po? Nakunan pa raw ako. Sino po ba nagpapakalat ng chismis tungkol sa akin? Lola, yung bata na sinasabi ko. Yun po yung ligaw na aso na inampun ko. Ano? Gusto ko talagang malaman kung sino ang nagpapakalat ng chismis na tutungkol sa akin. Sisi, para sa akin, basta malinaw na ang lahat, okay na dapat. Hayaan na yung mga nangyari dati, kalimutan na natin. Mas okay kung lagi tayong nakatingin sa hinaharap. Hindi pwede. Alam mo ba, gaano kahalaga ang reputasyon ng babae? Ang kapal naman ng mukha ng taong yon para gawin sa akin to. Sobra na talaga. Mahal, ang bait mo sa akin. Ang tagal mong tiniis to, hindi mo pa sinasabi. Siguradong ang sakit sa'yo niyan, no? Kung iba siguro, matagal na akong pinalayas. Kung iba lang din, hindi ka rin siguro napagchismisan ng ganyan. Lola, ano ba yung sinasabi mo? Natural lang naman na maging mabait ako sa'yo. Feeling ko naman, yung tao na nagpapakalat ng chismis, baka hindi rin niya alam yung katotohanan, baka napagkamalan lang talaga niya. Tigilan mo na siya kakaawa-awa patingnan. Yung taong yon, hindi siya mabait. Napakasama niya, sobra pa. Kapag nahuli ko yan, buong-buo kong pupulbusin. Ang sarap nitong pakwan ah. Kain ka pa ng marami. Bakit ba nakatingin silang lahat sa akin? Ano bang tinitingnan nyo? May mukha kang tanungin pa. Tumingin ka dito. Yung balita, malaswa raw daw ang kultura sa Xinhua Group. Female staff daw, asal dalaga hindi maayos. Nagkaanak raw ng hindi kasal. Ano yan? Ruan Sisi, sinira ko na talaga ang pangalan mo. Tingnan natin paano ka pa magiging Mrs. Fu. Ruan Sisi, wala ka na bang hiya? Dahil sa'yo lahat to. Sabi nilang lahat, masama raw kultura ng Xinhua. Kalokohan to, puro kasinungalingan. Hindi yan totoo. Kung walang apoy, hindi mag-uusok. Kung wala kang ginawang masama, bakit ikaw pa yung pinagbintangan? Sino bang gumagawa ng mga kwento sa labas? Malapit na magsimula ang partnership ng kumpanya natin kay Chin President. Si Chin President, napaka-conscious niyan sa reputation. Dahil sa'yo pa, baka maapektuhan ang partnership ng kumpanya. Sayang lahat ng pinaghirapan ni Fu President. Ako na mismo ang magpapaliwanag kay Fu President. Ang usapan kay Chin President ay 2:00 ng hapon. Ilanan. Wala dito si Fu President. Hanapin mo si Chairman. Ano, pinagkamalang anak ni Sisi. Yung inampon niyang aso. Nagkakaganon pala yon. Paanong nagkaganito? Ang tanga. Anak mo rin naman yan. Mas matalino pa ako kaysa sa kanya. Kaya nga ikaw ang napangasawa ko, di ba? Ma, Fu President, tingnan mo. Ayaw na raw makipag-partner ni Fu President. anong partnership? Walang mas mahalaga sa asawa ko. Sabihan ng Tech Department, i-trace ng todo yung may-ari ng post na yan. Bukod pa doon, sabihan ng Iishe, tanggalin lahat ng detalye na related dyan. Gusto kong makita. Sino ba talaga ang walang modo na nangahas sa asawa ko? Kayo. Sisi, hindi kami iyon. Ma, ginamit ba ni Chairman? Yung trabaho ni Xinghe panakot sa'yo. Ha, ma, huwag kang matakot. Habang nandito ako, babantayan kita palagi. Protektahan daw. Chairman, sobrang nirerespeto po talaga kita noon. Pero hindi ko inakalang ganyan ka pala. Sisi, nagkakamali ka ng intindi. Nga, Sisi, nagkakamali ka. Wala siyang ginawang masama sa akin. Ma, alam kong iniisip mo. Trabaho namin ni Xinghe. Huwag ka mag-alala, hindi naming papayagan na. Apihin ka ng kahit sino. At saka, talagang nagpunta ako rito para mag-resign. Mag-resign? Maayos naman, bakit ka magre-resign? Tumigil ka, huwag kang lalapit. Si Young Madam yata nasa office ni Chairman.
Ang bait talaga ni Fu President kay Young Madam. Akala ko talaga, nakakahiya kasi baka, maapektuhan ng iskandalo ko yung company. Pero ngayon, napagtanto ko, na ang problema pala, malamalaswa ang nasa itaas, kaya ganyan din sa ilalim. Hindi na nakakapagtaka kung may nagpapakalat ng chismis sa akin. Ano ba tong nangyayari? Sisi, Singhe, ba't ka nandito? Sakto ang dating mo, bata ka, dali, paliwanag mo nga to. ano bang nangyayari? Singhe, alam mo ba, si Chairman, tinakot si Mama kanina. Hinawakan pa ni Chairman ang kamay ni Mama, hindi binitawan. Sisi, huwag ka munang mag-alala. Siguradong may hindi lang pagkakaintindihan. Paanong hindi? Ako mismo ang nakakakita kanina. Pag nalaman to ni Papa, siguradong magwawala yon. Sa totoo lang, Singhe, may kailangan pa akong asikasuhin. Kailangan kong sumagot ng tawag. Bantayan mo muna si Mama, ha? Sisi, Kaya nga sinabi ko na, kung hindi mo linawin tong problema mo, siguradong magkakaaberya ka balang araw. Ay, yung sarili kong asawa, kinaila ko lang. Akala patuloy ng iba, bastos ako. Sutil kang bata ka, lahat ng to, ikaw ang dahilan. Napahiya tuloy ako sa magiging manugang ko. pwede pa naman itong ipaliwanag lahat. Pero ngayon may nagpo-post online, na si Sisi raw, nabuntis kahit di pa kasal. Sabi pa, masama raw ang ugali ni Sisi, chismis lang lahat yon. Ito talaga ang kailangang ayusin agad. At ang nagpasimunod niyan, hindi ba ikaw? Ikaw rin ang nagpakalat ng chismis na yan. Bukod kay Lola, wala akong pinagsabihan. Sino kaya ang nagkakalat? Sisi, huwag kang mag-alala. Hindi mahalaga sa akin kung nagkaroon ka ng aborsyon. Hindi rin mahalaga sa akin kung nagkaanak ka na dati. Lahat sila, mga anak ko pa rin sila. Hindi. Si Luming ba? Ang bigat naman ng kasalanan na binigay sa akin. Hay, makulit ka. Sa wakas, nahanap din kita. Mama, Kuya, bakit kayo nandito? Dito ako nagtatrabaho. Huwag kayong gumawa ng eksena dito. Bakit nga ba kami narito? Alam mo pa palang nakakahiya to. Bakit? Saan ka ba nagsusuot noong una? Anong masama sa ginagawa ko? Pinaghirapan kitang palakihin. Tapos ikaw, tumakbo ka sa city para magpakasarap. Wala kang pakialam kung mabuhay ba si mama mo o hindi. Oh, huwag mong isipin na dahil nagtago ka sa city, hindi ka na namin mahahanap. Makinig ka, Yuan Sisi. Buhay ka man, ikaw ay sa pamilya Yuan. Patay ka man, multo ka ng Yuan. Habang buhay, hindi mo kami matatakasan. Bakit naman? Yung lahat ng ginastos sa akin, pagkain, tuition, pinaghirapan lahat ni Papa yon. Nung wala na si Papa, hindi ko ginastos ni piso sa inyo. Ako mismo ang nagtrabaho para kumita. Wala akong utang sa inyo. Where? HM, may mukha ka pa talagang sabihin yan. Kung hindi mo pinilit si Papa, magtrabaho para pang-aral mo. Magiging masama ba ang katawan niya? Mamatay ba siya ng maaga? Ay, si Papa, ikaw dahilan kaya namatay. Ngayon maganda na ang buhay mo. Wala ka na ring pakialam sa amin. Tayo na, maghusga tayo. Ang ugali ng mga ganitong tao, walang puso at walang hiya. Hindi ba dapat parusahan ng langit? Yuan Sisi, anong klaseng tao ka ba? Nga, noong una hindi ako makapaniwala sa chismis online. Pero ngayon, ayan na nga. Yuan Sisi, wala ka talagang hiya. Dahil sa pera, kaya mo maging makasarili. Iwan mo ang pamilya mo. Kung ganun. Siguro nga kaya ka nagkakalat at nabubuntis ng walang asawa, pera pa rin ang habol mo. Walang asawa pero may anak. Wala akong ganun, wala. Lahat ng yan gawa-gawa lang nila. PSs. Ayos ka ha. Nagpapakasal ka para lang sa dough. Ayaw mo naman. Pero nabuntis ka ng kung sino lang. Mukhang tama ang naging desisyon naming. Hanapin ang pamilya ni Ruan Sisi. Kakapahiya mo lang. Tapos ganito pa ang pamilya. Gusto ko talagang malaman kung si Fu ang boss. Matatanggap pa ba niya siya? Wala akong pakialam, batang ito. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong sabihin ang totoo kay Sisi ngayon mismo. Boss Fu, Chairman, may problema sa unang palapag. Sinong nagpasok sa'yo dito? Di mo ba nakikitang may meeting kami para sa trabaho? Lumabas ka. Tungkol ito kay Ruan Sisi. Anong nangyari kay Sisi? Kaya pala nung pumunta ako sa school para hanapin ka. Sinabi nila nakasal ka na. Ikaw. Bilisan mo at sabihin mo sakin. Sino yang walang kwentang lalaki na yan? Bilisan mo, sabihin mo. Wala siyang kinalaman dito. Anong walang kinalaman? Tara, hanapin natin siya agad. Patubayan natin siya ng pera. Ayoko, bitawan mo.
Ruan Sisi. Nagagawa mo pa akong saktan. Dahil sa lalaki na yan, nasampal mo pa ako, nanay mo. Talagang wala kang kwentang anak. Oy, tingnan nyo to lahat. Tingnan nyo, itong anak na suwail. Hindi ko po kayo sinaktan. Ruan Sisi. Paano mo nabangga si mama mo? Ngayong araw na to, papakita ko sa'yo, bilang ama mo, papagalitan kita ng maayos. Terra. Sabihin mo, sino yung walang kwentang lalaki? Sige, sabihin mo. Sisi. Ayos ka lang ba, Sisi? Anak, Sino ka ba para saktan ng anak ko? Lumaban ka kung kaya mo. Tingnan ko lang kung may hahawak sa kanya. Boss Fu, okay ka lang ba? anong tawag niya sa'yo? Sino ka ba talaga? Anong tawag niya sa'yo? Sino ka ba talaga? Sorry, Sisi. Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Pumunta dito sa Shenhua Group para manggulo. Lumeng, ayusin mo na sila. Oy, bitawan mo ako. Sino ba kayo? Ma, sigurado ako, itong taong ito ang walang kwentang lalaki ni Ruan Sisi. Tumahimik ka. Ang lakas mong mang-insulto kay Boss Fu. Boss Fu. Anong Boss Fu? President ng Shenhua Group. Pinakamayamang tao ngayon. Tagapagmana ng pamilyang Fu, To Xinghe. Ano? Imposible yan. Ganon ka ba ng tingin mo sa batang ito? Imposibleng di ko alam ang ganyang balita. Hindi pwede. Tama ka, wala siyang kwenta at malas siya sa pamilya. Nagpunta dito sa Shenhua para manggulo pa, nagawang mang-insulto pa sa ginang ng kumpanya. Bugbugin. Tama na, tama na. Huwag nyo na siyang saktan. Boss Fu. Aminado na ako, tama na. Ruan Sisi. Titiis ka na lang ba habang binubugbog ang kuya mo? Kayong dalawa, magkapatid pa naman kayo, magkadugo. Wala kang puso, ha? Siya naman ang naunang manakit sakin. Nung sinaktan niya ako, naisip ba niyang kuya ko siya? Ngayon, kasalanan na niya yan. Tara na, asawa ko, alis na tayo. Ruan Sisi. Kahit hindi mo siya kilalanin, ako ba, pati ako, hindi mo na ako ina. Ako ang nagsilang sa'yo. Ang buhay mo, utang mo sakin. Palagi mong sinasabi, nabuhay ka dahil sakin. Pero nung ipinanganak kita, kinasuka mo na agad dahil babae ka. Iniwan mo pa ako sa kabundukan. Si Papa ang pumulot at nagpalaki sakin. Simula nung iniwan mo ako, wala na tayong inaanak na relasyon. Ruan Sisi. Wala kang konsensya. Tumahimik ka. Ruan Sisi, mag-asawa kami ng tatay mo. Lahat ng ari-arian ay hati, nasa batas yan. Hindi mo maitatanggi yan. Ang pagpapalaki ng anak hanggang 18 anyos, nasa batas din yan. Pagkatapos ng 18, hindi na ako nagpa-load sa inyo kahit minsan. Wala akong utang sa inyo. Gusto mo ng dote mula sa asawa ko. Sinasabi ko na sa'yo, kahit 5 duling, wala kang makukuha. Wala kaming utang sa'yo. Sa buhay na to, ayoko nang makita pa kayo. Ikaw, Ang sabi ng asawa ko, ayaw na niyang makita kayo ulit. Palabasin na. wag po, Ruan Sisi, wala kang utang na loob. Hindi ko palalampasin to. Ngayon, ipapahayag ko sa lahat. Si Ruan Sisi, ang aking misis. At siya ang ginang ng Shenhua. Mula ngayon, kung may magkalat pa ng chismis sa labas, hindi ko palalampasin. Ruan Sisi, pinoprotektahan ka ni Fu Xinghe. Hindi ako naniniwala na kung malaman ng chairman at ng ginang ang totoo mong pagkatao, matatanggap ka pa rin nila. Bakit nandito ka na naman? Chairman, may mahalaga akong bagay na kailangang i-report sa inyo. Tungkol ito kay Ruan Sisi. Sabihin mo na agad. Chairman, hindi po ninyo alam. Mukha lang siyang estudyante sa kolehiyo si Ruan Sisi. Pero ang lupit ng utak niya, niloko pa niya si Fu, ang boss natin. Taga-probinsya siya. Pinagkasunduan na silang magpakasal ng pamilya nila sa probinsya. Ngayon, nagkakagulo sila sa baba ng building. Xinghe, hindi ba siya ang inatas ang mag-ayos ng isyo na yon? Hindi pa ba nare-resolve yan?
Basta andyan siksing. Siguradong hindi makakalugi si Sisi. Hindi lang yun. Grabe pa si Ruan Sisi. Hindi maayos ang asal. Nanganak siya ng wala pang asawa. Kumalat na sa internet ang issue na yun. Talagang sobra naman. Oo nga, dahil sa kanya, nagka-problema ang reputasyon ng Shenghua. Hindi na siya pwedeng manatili pa sa Shenghua. Sobrang sama na nito. Kailangang tukuyin kung sino ang nagpapakalat ng masama tungkol sa daughter-in-law ko. Ano? Concern ka talaga sa anak ko, ha? Siyempre naman, Mrs. Fu, napakagaling ni Fu. Bilang empleyado, hindi ko kayang panooring. Napapahamak siya. Maganda ang ipinakita mo. Simula bukas, hindi mo na kailangang manatili pa sa Shenghua. Ano? Nag-report ka sa taas, nagpapalakas ng chismis. At paninira pa kay daughter-in-law ko. Ang tulad mo. Hinding-hindi ko papayag ang manatili dito sa Shenghua Group. Guard. Sandali. Boss Fu, sabihin mo kay chairman, ginawa ko lahat ng to dahil para sa iyo, para sa Shenghua, para sa kumpanya natin. Para sa akin. Para sa Shenhua. Paano ba iyan nakakatulong sa Shenhua kung puro kalat ka ng kasinungalingan online? At saka nung isang araw. Yung damit na peke ang suot mo, pinagalit pa si Kin. Naperwisyo pa si Sisi, sinadya mong ibuhos ang kape kay Kin noong araw na yon. Hindi ko na lang pinansin. Akala mo ba mabait akong tao? Hindi yan totoo, Boss Fu. Ako, nagkataon lang talaga nung isang araw. Hindi, Boss Fu, nagkamali po ako. Alam kong mali ako. Nadala lang ako ng sarili kong tanga. Simula ngayon, tanggal ka na sa Shenhua. Tungkol sa pamilya Liu, hindi na sila kailanman makakatayo dito sa Jiangxin. Boss Fu, alam kong mali ako. Talagang alam ko, nagkamali ako. Sisi, pakiusap lang. Lahat ng nauna, kasalanan ko. Nadala lang ako ng kalituhan. Alam ko na, ikaw na ngayon ang legal na, Mrs. Fu. Pwede ba, kahit sa konting pagmamalasakit, tulungan mo naman akong kausapin si Boss Fu. Dahil gusto mong pabagsakin ako, pati reputasyon ng Shenhua, hindi mo na inisip. Ilang beses akong nagpakumbaba, ang kapalit, lalo ka lang lumala. May pinagsamahan pa ba talaga tayo? Umalis ka na nga. Sisi, ayos na ba ang problema sa bahay? Tapos na lahat. Pero, ano ba dapat itawag ko sa inyo, Chairman? O Papa, Sisi, alam mo na lahat. Kakabukas lang din ang isip ko tungkol dyan. Ganito kalaking bagay. Bakit niya naman lahat tinatago ito sa akin? Sisi, hindi ka naman namin sinadya na linlangin. Dahil lang talaga kay Xinghe, ikaw talagang loko ka. Tingnan mo, napaiyak mo pa ang manugang ko. Pero, at least, ibig sabihin nun, hindi ako manyak. Kami ni Mama ni Xinghe, legal ang relasyon namin. Ito ba ang tamang oras para pag-usapan yan? Sisi, hindi ka ba galit? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Para kasing, mas lalo kong nararamdaman na. Hindi ako bagay sa'yo. Hindi nga. Sinabi ko na. Habang buhay kitang mamahalin. Mrs., Esan, gusto mo bang kumain? Sa Michelin na resto sa city, kaya kong magpa-reserve kahit alin dyan. Bakit dito pa tayo sa ganitong kainan? tama na, tama na. Itigil mo muna yan. Alam kong mayaman ka. Pero kaibigan ko ang makikita natin ngayon. Kaya sundin natin ang nakasanayan ko. Engan, Lingling, bilisan mo, umupo ka na. Dali, upo na. Hello, ako nga pala ang kaibigan ni Sisi. ako naman ang asawa ni Sisi. Alam ko, nakita dati sa video call. Pogi mo pa rin. Bakit ang tagal mong dumating ngayon? Hindi mo alam. Sa kumpanya namin ngayon, parang nagtatrabaho kami para sa Shenhua. Lalo na si Boss Fu. Grabe, nakakainis talaga. Oh, si Boss Fu, anong ginawa niya kaya ayaw mo sa kanya? Ay, di mo alam. Yung plano, puro revision. Pinapa-overtime ako hanggang ngayon. At saka, dati, sa club na pinagtatrabahuhan ko, parang si Boss Fu din ang nagpagsara nun. Tingin mo si Boss Fu, talagang malas sa akin. Mahal, sa tingin ko dapat, mag-isip ka rin. Bakit mo kailangan mag-reflect, mahal? Kasi ang mister ko ay, isisi ng Shenhua Group, si Fuxing. Ay, sorry talaga, di ko alam. Sige na nga, ako nagpa-overtime sa'yo, binanatan mo naman ako. Talo-talo na. Hindi ka ba talaga galit? Sino ba namang maglalakas loob?
Ikaw ang best friend ng asawa ko. Oh, marunong ka. Dahil sabi mo, tabla na. Gagawin pa rin natin ang kasunduan naming ni Sisi, yung challenge mula sa best friend. Challenge. Waiter, Anong challenge yan? Ang dami naman ito. Sisi. Mukhang di kakayanin ng mister mo. Sino nagsabing hindi ko kaya? Inuman lang to. Tara, tara. Tagay, bilis, tara na. Tagay, CJ. sundan pa natin. Tagay, Ay naku. Hindi na nga kaya nagpupumilit pa. Siyempre, awa ng lalaki, dignidad na rin yan. Teka nga, ano bang kakayahan mo? Si Lingling dati nagtatrabaho sa club. Matagal na siyang sanay dito. Paano mo siya matatalo sa inuman? Malaki naman ang isinakripisyo ko para sa'yo. Paano mo ako babawiin? Tigilan mo na nga. Maligo ka muna, pwede. Amoy alak ka na simula ulo hanggang paa. Ginagawa ko naman, to para sa'yo. Maliligo ka na ba o hindi? Maliligo na nga. Sisi. Tapos na akong maligo. Gawan mo ako ng divorce agreement. Sisi. Pakinggan mo muna paliwanag ko. Hindi talaga sinasadya yon. Sabihin mo. Bakit ba ayaw mong sabihin sakin? Ang totoong pagkatao mo noon. Aaminin ko, nung una kita pinakasalan. Para lang mapanatag ka, pero nag-iba isip ko pagkatapos. Kasi, hindi pa talaga kita kilala nun. Akala ko, lolokohin mo lang ako. Akala mo scammer ako. Natatakot kang hindi na kita tantanan, tama? Akala mo scammer ako. Natatakot kang hindi na kita tantanan, tama? Paano naman yun? Sisi, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Kaya pala, nung narinig mong may anak ako, walang reaction. Plano mo na pala talagang makipaghiwalay. Ibig sabihin, may anak man o wala, wala kang pakialam, no? Hindi ganun. Kaya wala akong naging reaksyon nun kasi mahalaga ka sa akin. Kahit anong nangyari noon, gusto ko lang makasama ka. Ano naman ngayon yan? Akala ko, iniisip ko, Ano? Di mo masabi, no? Lumabas ka. Lumabas ka. Sisi, buksan mo naman ang pinto. Sisi. Shinhe, bakit ka natutulog dito? Lola. Nasaan si Sisi? Sisi. Sisi. Ano to? Ayos naman kayo. Bakit may divorce? Anong nangyari sa inyo ni Sisi? Sa loob ng 3 minuto, gusto kong malaman kung nasaan si Sisi.
Ay Sisi, ano bang nangyari sa'yo? Hindi mo naman. Pinupuntahan mga lugar na to dati. Iba na ngayon. Hiwalay na ako, wala nang bawal puntahan. Hiwalay. Anong nangyari? Sinasabi ko sa'yo, yang si Fuxing, walang hiya talaga yan. Dahan-dahan ka lang uminom. Dahan-dahan, ay nako. Tama na, huwag ka nang uminom. Kwento mo nga, anong nangyari? Anong ginawa sa'yo ni Fu Xinghe? Pinatanggal niya ako sa trabaho. Pati negosyo namin sa pamilya Liu dito sa Jiangcheng, pinutol din niya. Hindi ganyan si Xinghe. May nagawa ka ba sa kanya? Ako. Ginawa ko lahat para sa kabutihan niya. Ako. Anong nangyari? Ay! Hindi ba ito yung maliit na waiter? Mukhang si Li Bowen pa. Hindi pa alam na si Ruan Sisi ay asawa ni Fu Xinghe. Li Xiao. Gusto mo ba tayong magpustahan? Ano namang pustahan yan? Hindi ba sabi mo, sa mundong ito, wala pang babae na hindi mo napapalapit? Pastahan tayo na hindi mo kaya yung babaeng yun. Siya ba? Oo, tama. Ayoko pumusta. Hindi ba sabi mo? Oo. Sabi ko sa Chongcheng na ito. Wala pang babae na hindi ko kaya, pero Pero ano? nagpapa-impress lang naman ako eh. Basta makuha mo yung babaeng yan. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Tungkol kay Fu Xinghe. Deal. Ruan Sisi, naku Ruan Sisi. Dahil sa'yo, nahuli ako na peke ang suot ko. Napahiya pa ako sa harap ng lahat. At Naple AS pa ako mula sa Shenghua, ngayon. Tiyak na sisiguraduhin kong mapapahiya ka ng todo. Mga sis, kumusta kayo? Umalis kayo. Ano ba kasi? Yung best friend mo, palagi ba talagang soplada yan? Hindi naman. Suplada lang ako sa matatandang lalaki. Sorry ha, may toyo lang talaga ngayon yung kaibigan ko. Gets ko naman. Alam mo, yung mga matandang ganon, puro bobo yun. Pero sis, wag mo akong pagbintangan ah. Isa ako sa mga tropa nyo. Ha? Tropa. Ako rin, nasaktan din ako ng matandang lalaki ngayon. Hindi ba dapat mag-shot tayo? Sis? Ay, ikaw pala. Ayos lang. Tropa, cheers. Halika, cheers. Tara, cheers. Inom tayo isa. Para sa sisterhood. Para happy ang tropa. Si Young Miss ay nakatira muna sa bahay ng kaibigan niya. Parang ayaw ka muna niyang makita ngayon. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Sino nagsabi sa'yo na maghanda ng mga papeles ng diborsyo? Ikaw ang nagpahanda sa akin ng diborsyo. Sinabi ko lang, kaya ginawa mo na. Wala ka bang sariling desisyon? Ako. Ano ba? Bored ka ba? Labas tayo. Mag-relax ka muna. Ay. Hulaan mo kung sino nakita ko. Wala akong paki kung sino nakita mo. Pag di ka sumama, huwag ka magreklamo ha. Ate, sumama ka na. Dali. Sama na. Sabi ko nang di ako pupunta. Boss Fu, nakita ko mismo si Ruan Sisi at si Li Xiao, lasing na lasing. Sabay pa silang pumasok sa hotel room. Sabi pa nila, maglalaro daw ng baraha magkasama. Ano? Boss Fu, buti naman dumating ka. Yung Ruan Sisi na walang hiya. Naglakasan loob pang landiin ang kaibigan mo. Hindi ako nananakit ng babae. Pero pag inulit mo pang siraan si Sisi, huwag mo kong subukan. Buksan mo yan. Buksan mo. Di ba sabi mo di ka pupunta? Sino yan? Pumasok ka.
Sasabihin ko lang. Ngayon ko lang ulit nakita, yung waiter na, hinangaan mo dati. Astig. Tara. Sama ka. Ano ginawa mo? Sa kanya? Wala naman. Anong problema mo? Kanina kita inaaya, di ka naman sumama. Sana wala kang ginawa ha. Kung meron, tapos na pagkakaibigan natin. Bakit init ulo mo dyan? May dinadatnan ka ba? Boss Fu, tingnan mo. Kayo. Ano bang ginagawa niyo rito? Naglalaro lang kami ng baraha. Kung napaaga ka sana. Hindi sana ako talo ng talo. Sino ba ang natalo kanina? Siya, di ba? Dali, guhit na, walang daya ha. Baka akala ng iba kung ano na ginagawa natin dito. Ako'y pumunta lang. Sige na. Sa hitsura mo kanina. Baka isipin pa nilang. Nanghuli ka ng kalokohan. Fuxing, ano tingin mo sa akin? Ako ang... Oh, bakit? Kaya mo gawin pero takot kang umamin? Hindi ah. Nag-aalala lang talaga ako. Huwag mong itago ang pagdududa mo. Sa ilalim ng pag-aalala. Ano bang nangyayari dito? Huwag ka nang makialam sa mag-asawa. Ha? Mag-asawa. Ikaw talaga, Fo. Tropa kita. Tingin mo sa akin, kabit. Di ka lang nagduda sa pagkatao ko. Pati sa panlasa ko, dinudo mo pa. Tahimik. Tahimik. Ikaw din tumahimik ka. Tinititigan mo pa ako? Ikaw ang may kasalanan dito. Nasa panig ako ng kapatid ko. Sorry na, asawa ko. Sino tinatawag mong asawa? Hiwalay na tayo, di ba? Ayoko. Diborsyo. Tinipa mo yon. Wala akong pake. Ayoko na nun. Kahit anong sabihin mo, ayoko pa rin. Walang kwentang pagtutol yan. Sisi. Sisi. Tama na, Sisi. Galit ka pa rin ba? Desidido ka ba talagang maghiwalay kayo? Siya ang nag-propose magpakasal. Siya rin ang gusto makipaghiwalay. Porke ba sinabi niya, sundin na lang natin, saka tinago pa niya talaga sakin ang lahat ng ito. Natakot lang siyang malaman ko. Takot lang siyang mas lalong kumapit ako. Sobrang baba naman tingin niya sakin. Sige na, huwag ka nang malungkot. Tingnan mo, ang ganda pa ng panahon ngayon. Labas tayo kasama si Yuan Bao, magpainit. Tara na. Sigurado ka ba dito yung village? Anak, dito ba ito? Natanong ko na lahat. Yung Ruan Sisi na walang ya. Dito iniwan ang bata. Pinakiusap niya sa kaibigan mag-alagay. Sige, dito na to. Tama. Dito natin kunin, yung anak nila Fu Xinghe. Para makita natin kung di siya mapipilit. Lumabas na. Sisi. Bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Nagpunta ka na naman para manghuli ng may kalokohan, ano? Sa harap ng maraming tao pa, sa liwanag ng araw pa mismo, mukhang mabibigo kita ngayon. Huwag mo namang sabihin ng ganyan, pwede ba? Alam ko, kasalanan ko ang nangyari kahapon. Pinapalis ko na, siliuyo mula sa Jiangcheng. Sa ating dalawa lang to, kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, totoo naman yon. Lingling, alis na tayo. Uy, Sisi. Huwag ka nang magalit, please. Sumama ka na sa akin pauwi, pwede ba? Ay nako, bitawan mo nga ako. Sisi, promise alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Sa liwanag ng araw, nangangahas kang manggulo sa isang dalaga, ha? Grabe ka rin, kapal ng mukha mo ah. Tama, akala mo ba, basta-basta mo kaming pwedeng lokohin dito sa komunidad namin? Mukha ka namang matinong tao. Pero nakagawa ka pa ng ganyan. Tito, tita. Hindi po tulad ng iniisip nyo. Iya. Huwag kang matakot. Inaapi ka ba niya? Huwag kang mag-alala, ate ang bahala sa'yo. Ako, Mag-asawa po kami. Ha? Asawa niya ako. Asawa niya ako. May marriage certificate kami. Ay, mag-asawa nga sila. Iya. Naranasan ko na yan. Mukhang maaasahan naman tong binata. Hahaha. Sabi nga nila, ang away mag-asawa, sa kama lang ang simula, pagkatapos bati na uli. Magpahinga lang kayo, ayos na yan.
Hoy, sandali lang, tumigil ka. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tumigil ka. Hoy, lakas ng loob mo magnakaw ng aso ha. Anong aso yan? Sinasabi ko lang, dito sa amin, lagi na lang may nawawalang aso nitong mga araw. Ikaw ba yung nagnanakaw ng aso rito? Hindi ako. Hindi po ako magnanakaw ng aso. Nagkamali kayo. Puro lang to kalituhan. Sisi, bakit ginagamit mo yung stroller ng bata para sa aso? Ikaw, balak mo bang dumukot ng bata ngayon? Anong pakialam mo kung anong gamit ko? Walang hiya kang magnanakaw ng aso. Baka iniisip niya na may anak ako sa stroller. Kaya kukunin niya yung bata tapos gagawing panukso sa akin. Hindi ako magnanakaw ng aso. Kung di ka naniniwala, tanungin mo si Sisi. Tanungin mo siya. Magsalita ka naman. Hindi lang siya nagnanakaw ng aso. Inaabuso rin niya yung mga aso. Ano? Ha? Inaabuso mo pa yung aso. Grabe, inaabuso mo pala yung aso. Hindi ko ginawa. Nagpunta ka pa talaga dito sa amin para mang-abuso ng aso. Wala ka na bang takot? Hindi ako nagnakaw ng aso. Hindi ako nang abuso ng aso. Inaabuso mo nga yung aso. Parang gusto mong mamatay. Tama na, huwag mo na siyang saktan. Hindi ko talaga nagnakaw ng aso. Mama, tulungan mo ko, mama. Ano ba? Magkakasabwat ba kayo? Hindi kami magkakilala. Wala akong kinalaman sa kanya. Halika na, dalhin na natin siya sa presinto ng pulis. Honey, tignan mo na iligtas ko ang anak natin. Pwede mo na ba akong patawarin? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sino bang may anak sa'yo? Mukhang kasalanan ko pa rin dahil hindi ako nag-effort ng sapat. Kayong dalawa, nagkabati na agad. Sisi, uuwi ka ba dito sa bahay para kumain mamaya? Pababain mo na ako. Dahan-dahan lang. Ay naku. Sisi. Pasensya na. Ilang beses mo na yung sinabi. Sisi. Seryoso, alam kong nagkamali ako. Pahingi naman ng isa pang chance, pwede ba? Sisi. Honey, Sisi. Mahal, ay naku. Tigilan mo na nga yung drama. Hello. Sabihin mo kay Jin na. Hindi kailangan talaga ni Xinghua ng ganitong kapartner. Kunwari siya yung sobrang malamig at strikto. Pero kapag kaharap ako, grabe, sobrang ingat niya. Baka nga mali ang iniisip ko tungkol sa kanya. Sige, alam ko na. Uwi na ako ngayon. Bakit? Feeling mo ba pogi ang asawa mo? Wala kang hiya. Ano? Pwede kitang bigyan ulit ng chance. Pero depende pa rin yan sa magiging ugali mo. Sige, gawing probation muna. Bakit may probation pa talaga? Sisi, balak mo bang tumira dito sa bahay ko forever at pakawalan si Fu Xinghe? Hindi naman. Gusto ko lang bigyan siya ng probation. Ay, Yuan Sisi, Lingling, anong ginagawa mo dito? Limi, Ikaw, bagay ba sa'yo tumira dito sa compound na to? Hala, Limei, hindi ka pa rin nagbago. Ang panlalait mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin natuto. Swerte mo at di ka pabinanatan ng todo. Ni isang college nga, hindi mo pa naipasa, ikaw talaga. alam mo lang umasa. Sa magulang, So, ano naman ngayon, hindi naman ako kailangang magtrabaho. Tsaka pagkatapos ko mag-graduate, makikipagkita na ako sa mayayaman. Di gaya nyo, kailangan magsakripisyo para makaraos. So after graduation pa pala, maghahanap ng mayaman. Di gaya ni Sisi. Nakamit na niya, yung financial freedom niya. At higit pa dyan, napangasawa pa niya, ang mayaman at gwapong lalaki. Ang hilig niya talaga magpalaki ng kwento, imposible yan. Lingling, wag mong pag-aksayahan ng oras yan. Tara na. Sandali lang, tapos na ang yabang mo. O ano, anong gusto mo? Sa makalawa, may reunion tayo. Kung mayaman talaga asawa mo, isama mo siya. Kaya mo bang iharap siya? Kaya mo bang iharap siya? Nung nahuli ang kasinungalingan mo, aalis ka na lang. Hindi ba araw-araw mong sinasabi, itinuro ng tatay mo dapat maging tapat ka, maging tapat dapat. Tapos ikaw, araw-araw kang nagkakalat ng kung ano-ano sa labas. Malaman lang to ng tatay mo, baka buhayin ka ulit sa inis. Sige, ihaharap ko siya. Pag di ko nagawa,
Tatahol ako gaya ng aso. Pag nagawa ko naman, ikaw ang maglakad na parang aso sa sahig. Ano naman karapatan mo? Takot ka ano? Sinong takot dyan? Sige, gagapang ako. Yuan Sisi, sigurado akong nagsisinungaling ka. Talo ka na. Yung project nyo kay Mingda, scheduled na sa makalawa ng hapon. Wala kang hiya. Yung bagong building ng Haicheng branch, malapit nang matapos. Pwede kitang bigyan ulit ng chance. Pero depende pa rin sa iyo kung anong ipapakita mo. Gawing probation muna. Yung project sa North City, nasa probation period pa. Probation. Bakit kailangan pa ng probation? Bakit may probation period pa talaga? Boss po, ayos lang po ba kayo? Saang part na tayo tumigil kanina? Lanan. Saang part na tayo kanina? Probation. Ngayon naiinis na talaga ako marinig yung salitang yan. Boss po, iniisip nyo na naman si Madam? Hindi ko alam kung kailan talaga. Magbabati ulit kami ni Sisi. Kung gusto nyong patawarin kayo ulit ni Madam, may alam akong paraan. Sigurado babalik ang loob ni Madam sa inyo. Anong paraan yun? Hello. Miss Yuan, si boss po na-admit sa ospital. Ano? Na-confine si Fuxing. Ay, andito na. Ay, Sisi, saan ka pupunta? Anak, pwede mo bang dayin ang manugang mo para bumalik siya? Nasa iyo na ang lahat. Mamaya, dapat magmukha kang seryoso, ha? Totoo ba to? Gumagana ba to? Siyempre, Fuzong. Maniwala ka sa akin, siguradong tama to, kahit hindi pa ako nagka-boyfriend o girlfriend. Hindi ka pa nagkarelasyon? Pero nanonood naman ako ng mga short drama, eh. Sa short drama, ganito lagi ang galawan. Minsan nagpapakamatay ang male lead para maawa ang babae. O kaya naman pinaplano ang pekeng kidnapang mo, tapos ikaw ang sasalba sa babae. Matutulog ka sa ospital, sasagip ka ng babae. Alin ang pipiliin mo? Siguro dun na lang tayo sa nagpapahinga sa kama. Ayan na, ayan na. Tay, Nay, ano nangyari kay Xinghe? Siksing, ano ba talaga ang nangyari? Nahulog siya sa tubig. Ay, Na-aksidente sa kotse. si Fuzong, kanina lang sinabi niyang hahanapin ka. Sabi niya, kailangan niyang ibalik ka. Tapos, sa daan na disgrasya siya. Kasama ng sasakyan, bumagsak sa ilog. Ano? Siksing, anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, wala na daw pag-asa. Ano? Hindi totoo yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Sisi, totoong gusto ka namin. Pero ngayong ganito na si Xinghe, ayaw na namin madili pa ang kinabukasan mo. Hindi ako aalis kay Xinghe. Simula nung namatay ang tatay ko. Siya na ang pinakamabait sa akin. Hindi ko talaga siya iiwan. Sisi, sana huwag kang masyadong malungkot. Kahit wala na siksing eh. Nandito lang kami para suportahan kang. Hanapin ang bagong kaligayahan. Ma, tingin ko tama ang sinasabi niyo. Bata pa ako. Siguradong balang araw may mas mabuting lalaking manliligaw pa sa akin kaysa kay Xinghe. Si Sisi talaga, oh. Ito. Tito, Sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Ilang araw na ang nakalipas. Kami ni Xinghe ay pumirma na ng kasunduan sa diborsyo. Diborsyo. Tungkol sa bagay na ito, alam din ni Lu ang sekretarya at si Xinghe pa mismo ang nag-utos kay Sekretary Lu na gawin yung kasunduan. Ano? ay. Hindi, wala akong kinalaman dyan. Si boss po ang may utos niyan. Trabahador lang naman ako, eh. Ikaw talagang bata ka. Pag inutusan ka, sumusunod ka agad? Wala ka bang sariling desisyon? Ako, Kaya nga, yung tungkol kay Xinghe, hindi ko na dapat pakialaman. Pero kung kailangan nyo ng tulong ko, tutulong talaga ako. Aalis na muna ako.
Hoy, tumigil ka dyan. Anong diborsyo? Hindi ako pumapayag. Ruan Sisi, gusto mo pang maghanap ng ibang lalaki? Sa panaginip mo lang, habang buhay mong hindi makukuha yan. Aba, Boss Few. Parang nabuhay ka ulit, ah. Napansin mo rin, ano? Sisi. Pasensya ka na. Singi. Sobra ka na, ha? Bakit mo niloko si Sisi? Tama yan. Ang lalaking nanloloko ng babae, hindi totoong lalaki yon. Pati ako, tatay mo, matindi na ang pagkagulat ko sa'yo. Akala ko may nangyari na talaga sa'yo, eh. Hanggang sa bumalik ang sakit ko sa puso sa kabado. Nga. Pati ulo ko sumakit sa kabang dulot mo. Ang sakit ng baywang mo yan? Ay, sorry. Ulo ko talaga. Sobrang sakit na talaga. Ang sakit ng ulo at puso, seryosong bagay yan. Kailangan talagang magpa-doktor agad tayo. Ako na ang magdadala sa inyo. Tama. Sige, mamaya na ulit. Bilisan natin. Tara na. Hoy, kayo. Fuxing. Ano? Niloko mo na naman ako. Naku, sorry. Alam mo ba, ang tatay ko ganun talaga. Isang iglap lang wala na. Kaya natakot talaga ako. Alam mo ba, sobrang takot ko talaga noon. Sorry ha, mahal. Nangangako akong hindi na kita lalokohin ulit. Buti na lang at ayos na ang lahat. Sa makalawa, Makalawa, alis muna ako, may negosyo akong asikasuhin sa ibang bansa. Baka isang linggo ako bago makauwi. Maghintay ka lang sa bahay ha, huwag kang lalabas. aalis siya ng bansa. Trabaho pa rin ang mahalaga, hindi ko dapat hadlangan siya. Bakit? Wala naman, sige, punta ka na at asikasuhin mo. Maghihintay ako sa bahay hanggang bumalik ka. CJ, Sisi. Boss Fu, kung magbiyahe si Boss Fu, hindi naman natin kailangang pumunta. Pag di pumunta, parang tumakas lang tayo, eh. Pero ngayon ikaw lang ang narito. Talo pa rin tayong mga kaklase. Mas okay na yun kaysa tumakbo lang na parang duwag. Tara na. Uy, si Mrs. ng mayaman na naman. Nasaan na ang asawa mo? Hindi ba sinabi mong dadalhin mo ang mayaman mong asawa dito? Naghihintay na ang mga kaklase natin. Oh, Ruan Sisi. Nasaan na ang asawa mo? Pakita mo naman sa amin. Baka naman iniisip niyang mahirap kami. Ayaw magkita sa amin, ano? Nagbiyahe ang asawa ko, may trabaho lang siya. Ha, nagbiyahe siya. Ganyang klaseng alibay, nasabi mo pa talaga. Oo nga, bakit hindi mo nalang sabihin na namatay na asawa mo? Anong klase kang magsalita? Ang asawa ni Sisi, hindi katulad nyo, walang oras makipagchismisan. Ruan Sisi, ayon sa postahan natin, dapat tumawal ka na parang aso. Tumahol na parang aso. Bilisan mo. tumahol, dali. Oh, tama na. Sapat na yan. Huwag niyong pahirapan si kaklase natin. Wang Siyang, kahit noon, crush mo na si Ruan Sisi, pero tinanggihan ka niya para makapag-aral. Ano ngayon, akala mo may pag-asa ka na. Kung ipipilit mo pa yan, paano babastusin mo si Sisi? Sisi, lahat tayo college na. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang connection ngayon. Kapag pumayag kang maging girlfriend ko, pwede kong sabihin sa tatay ko na pagpraktisin ka sa isang kumpanya ng Shenghua Group. Kumusta? Shenghua. May koneksyon pala tatay mo sa Shenghua. Tatay ko doon nagtatrabaho sa Shenghua. Wang Siyang, noong kailan pa naging matindi ang pamilya mo? Na, ang Shenhua ang pinakamalaki sa Jiangcheng. Ruan Sisi, swerte mo. Hindi na kailangan. Sa Shenghua na ako nag-intern. At may asawa na ako. May asawa ka, nasaan ang asawa mo? Hindi ba nagdadahilan ka lang, para magyabang at magkunwari? Hindi nagsisinungaling si Sisi. Totoong asawa niya talaga iyon. Si Ruan Sisi nga talaga. Huwag mong sayangin ang pagkakataon to dahil lang sa pride mo. Sabi mo nag-i-intern ka sa Shenghua. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Shenghua? Kung sino-sino lang ba pwedeng basta-basta makapasok doon? Maniwala ka man o hindi. Wala rin akong pakialam na ipaliwanag sa inyo. Ruan Sisi, habang tumatagal, lalo ka lang nakakaloko sa pagsisinungaling mo. Ruan Sisi, hindi ka pa nga graduate ng kolehiyo. Paano ka naman mag-aasawa na agad? Gets ko na. Nahihiya ka lang talaga. Pero dapat mong pag-isipan mabuti. Ano ba mas mahalaga? Ang pride mo o ang kinabukasan mo? Wala ka namang kinalaman sa kinabukasan ko, kaya huwag kang makialam.
Bata pa ako, pero legal age na ako. At ang asawa ko, sobrang galing nun. Malayo ka pa sa kanya. Wala kang panama sa kanya, kahit kailan. Sisi, gusto lang naman talaga kitang tulungan. Pero kung knight ka talaga, sumunod ka sa napag-usapan natin, tumahol ka na parang aso. Tara, sige na, tumahol ka na, tumahol ka na. Ang asawa ni Sisi, hindi lang makakadating ngayon kasi may emergency. Next time. Siguradong isasama na, ni Rolling asawa niya. Tigilan mo na palusot mo, tumahol ka na lang. Sino bang naglalakas loob na pagawin yan sa misis ko? Sorry, mahal. Late ako. Akala ko ba isang linggo kang nakaduty sa out of town? Mahalaga ka pa rin kaysa sa iba ko pang ginagawa, mahal. Uy, wag kang tanga. Pag may problema ka, sabihin mo agad sakin. Ako na yung asawa mo, di ba? Bakit parang familiar siya sa paningin? Oh, Lee May, andito na yung mayamang asawa ni Sisi. Sino dapat ang tumawal ngayon? Hindi ba ikaw na? Akala mo kasi may husho, mayaman na agad. Sino ba talaga siya? Ay, alam ko na. Siya si Sisi ng Shenhua Group. Fuxing. Siya ang Sisi ng Shenhua Group. Fuxing. Ikinasal si Ruan Sisi kay Fu Xinghe. Ibig sabihin, magiging may bahay siya ng Shenhua. Lee May, panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Habang wala pa ang asawa ko, hindi naman ako tumahol. Walang kwenta iyang pustahan nyo. Walang kwenta iyang pustahan nyo. Walang kwenta iyang pustahan nyo. Sapat na. Mahal ko, uwi na tayo. Napakabuting asawa ko talaga. Hindi mo ako nakikita, hindi mo ako nakikita. Tatay mo ba nagtatrabaho sa Shenhua? Magpapaimbestiga ako ng dedikadong tao para alamin ang NI ng trabaho ng tatay mo sa kumpanya. Lagot na. Uy, bakit mo naman ako dinala dito? Hindi mo na ba maalala kung anong lugar to? Ang labo mo. Talaga, dito tayo unang nagkita, di ba? Ah, nga pala. Ano bang meron dito ngayon? Gusto lang kitang bawiin, kaya naghanda ako ng proposal. Sisi, papayag ka bang maging asawa ko? Ako. Bakit? Gusto mong magsuka kasi niyaya kitang mag-propose ha? Buntis ka ba? Ano ka ba dyan? Wala pa ang singsing, hindi mo pa sinusuot. Sa bahay na lang natin isuot. Mas mahalaga na magpa-check up muna tayo.